mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Ngayon ay ang ika-26 na araw sa buwan ng Nobyembre. 29 na araw na lamang ay Pasko na't hindi na mapipigilan. Pero hindi pa rin nararamdaman ang 13th month pay daw. Malapit na. Huwag kayong masyadong atat. Malapit na. Inaatado Saka na. maganda yung medyo naantala para hindi mo magastos kagad. Tama, 'di ba? Kasi kapag alam mo naman tayo, may ugali. Baka iba Ubus dyan. biyaya, bukas Diba? tunganga. Oo. Gusto ng mga employer natin na masiguro na meron tayong mga maipangahanda para sa Noche Buena at Medianoche. Tama. Diba? Tsaka sana ugaliin natin yung magtatabi ng mga kahit kaunti, 'di ba? Iba pa rin yung may naitatabi ka. Mommy knows best. Di ba kasi hindi pa pwede na lagi na lang nasasalat. At narito na ang ating mga headlines ngayong araw ng, ano araw ba ngayon? Wednesday, Miyerkules na! Simbang Baklaran. Nako, huling linggo na nga pala sa buwan ng It's a happy Nobyembre. blessed Wednesday. Yes! Pangulong BBM, inakusahan si Zaldico ng tangkang pamba-blackmail. Pangulo na nindigan na hindi makikipagnegosasyon sa mga kriminal. Hirit ni VP Sara Duterte na handa niyang tanggapin ang posisyon sakali mag-resign si Pangulong BBM, sinupalpal ng Malacanang. 8 kontratista, congressman na kontratista, pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure at DPWH sa Ombudsman. Mga aligasyon ni Zaldico laban kina Pangulong BBM, dating House Speaker Romualdez at iba pa, pinaimbestigahan sa ICI ng Makabayan Block. 3,000 bank accounts, 200 insurance policies, 200 sasakyan, 178 real properties, 16 na e-wallets naka-freeze dahil sa flood control anomaly ayon sa AMLAC. November 30 rally kontra korupsyon sa EDSA People Power Monument. Abay, lalahukan daw po ng 300,000 katao. Ayon po yan sa NCRPO. 2026 national budget na pinagtibay ng Kamara tiniyak na walang insertions. Barangay chairman sa Digos City pinagbabaril habang siya ay naka-FB Live. Patay. Naku po, wala nang pakundangan ano. 8 pulis na votas kinasuhan sa umano'y pag-torture sa murder suspects. Matinding traffic asahan daw po sa Sabado sa NLEX dahil po sa concert ng P-pop group Bini sa Philippine Arena. Yan ang ating mga headlines at kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Thea Pecho Corpuz. At Ray Sibayan, sa ngalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. RH Break Time! Narito na ang ating mga detalye. I don't negotiate with criminals. Ito ang mariing pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pinakahuling video report na inilabas sa Facebook. Kaugnay ito ng umano'y tangkang pambablackmail ng kampo ng dating kongresista na si Zaldico kay Pangulong BBM. Ayon kay Pangulong BBM, isang abogado mula sa kampo ni Ko ang nakipag-ugnayan sa kanya at sinubukang makipag-bargain na ipagpaliban ang pagkansela sa pasaporte ni Ko kapalit ang pagtigil nito sa pagpapalabas ng mga video laban sa administrasyon. Tinukoy ito ng Pangulo bilang isang uri ng blackmail at iginiit na tuloy ang pagkakansela sa pasaporte ni Ko anuman ang mangyari. Narito ang bahagi ng Facebook post ng Pangulo. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Yan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala naman,
Bumuelda ang Malacanang sa payag po ni Vice President Sara Duterte. Nanda mo siyang pumalit kaysa sakaling magbitiw sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang, iginit po ni Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi katanggap-tanggap para sa isang vice-presidente ang magpaabot daw po ng ganitong pahayag na tila in-anticipate pang resignation ng Pangulo. Ayon po kay Yusek Castro, ang ganitong pahayag daw po ay nagdudulot ng political destabilization at nakasisira umano sa kumpiyansa ng publiko sa kasalukuyang administrasyon. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable, it is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Samantala, pinabulaanan ni Palace Press Officer Claire Castro ang umano'y leaked voice recording na iniugnay sa kanyang pakikipag-usap sa isang vlogger. Ito ay matapos ipresenta ni Senator Robin Padilla sa pagdinig sa Senado ang audio clip na nag-uugnay kay Castro sa paid vloggers. Sa press briefing sa Malacanang, iginit ni Castro na matagal nang kumalat ang clip at hindi siya ang babaeng naririnig sa recording. Narito ang bahagi ng pahayag ni Castro. For the satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako ang nasa video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa at ibang muka ang pinapakitang binabanggit na madam. Hindi nga po ito kinover ng mainstream media. Dahil lumalabas, ayaw nila maging lihitimong balita ito nang hindi naman nila alam ang source. So I deny that the person or kung sino man sa dalawa doon na it's I who was talking to a certain vlogger. Kasunod nito, kinuwestiyon ni Castro ang hakbang ni Padilla na bagaman itinutulak ang anti-troll farm bill, hindi umano siya naninigurong beripikado ang sources ng mga ipinipresenta niyang materyales. Hindi naman isiniwalat ng senador kung saan nanggaling ang audio clip. Samantala naman, walong kong tratista. Kala ko King Kong. Tratista. Kongresista na, kontratista pa. Yun ba yun? Wow. Ang pinakakasuhan daw po ng kriminal at administratibo na Independent Commission for Infrastructure at DPWH Ombudsman. Kabilang po sa mga pinakakasuhan daw po ay sina dating Congressman Zaldico, Congressman Edwin Gardiola, Congressman James Ang Jr., Congressman Jerny Nisay, Congresswoman Agustina Pancho, Congressman Joseph Lara, Congressman Francisco Matugas at isang Congressman Noel Rivera. Ayon po kay ICI Chairman Andres Reyes, kaugnay daw po ito ng may 1,300 kontrata sa gobyerno na naselyuhan mula taong 2016 hanggang 2024 ng nabanggit ng mga contractors o kanilang pamilya na may construction company. One, former Representative Elsalde Esco for ESCO Builder Supply. Number 2, Representative Edwin Gardiola for New Wington Builders Incorporated, Laurel Development Corporation, and S.Ang General Construction and Trading Incorporated. Number 3, Representative James Ang Jr. for IBC International Builders Corporation and Adencon Development Corporation. Number 4, Representative Jerny Jet Nisay for JBN Construction and Trading. Number 5, Representative Agustina Pancho for CM Pancho Construction Incorporated. Number 6, Representative Joseph Lara for JLL Pulsar
Construction Corporation. Number 7, Representative Francisco Matugas for Bumetrix Development Corporation. And lastly, number 8, Representative Noel Rivera for Tarlac 3G Construction and Development Corporation. Yan po mga kaibigan si ICI Chairman Andres Reyes. Samantala, pinaiimbestigahan ang Makabayan Block sa Independent Commission for Infrastructure si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang pagdawit sa kanya ni resigned Congressman Zaldico sa flood control mess. 11 pang individual ang pinasisiyasat nila kabilang sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin, dating Budget Secretary Amena Pangandaman at dating House Speaker Martin Romualdez. Personal na isinumite ni na Representatives Antonio Tino at Rene Luisco at former Representative Emmy De Jesus ang kailang kahilingan sa komisyon. Ayon kay Tino, hindi dapat palagpasin ng ICI ang alegasyon ni Ko na si Pangulong Marcos umano ang nagkumpas sa 100 bilyong pisong insertion sa national budget. Seryoso anya ang alegasyon at sa kauna-unahang pagkakataon, direkta nang may nagturo sa Pangulo na sangkot umano sa korupsyon. Ipasisilip din na Makabayan ang mga alegasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na ayon kay Senador Ping Lacson, sinabi sa kanya na may mga tao sa Malacanang na ginamit lamang si Pangulong Marcos para paniwalain si Ko na ito umano ang nag-utos ng insertion. Narito ang bahagi ng pahayag ni Tino. Napakaseryosong aligasyon po nito, and for the first time, direktang tinuturo na po ang Pangulo na may direct involvement sa corruption na ito. Maraming mga ibang personahe na binanggit, no? Kabilang si former Executive Secretary Bersamin, si former DBM Secretary Pangandaman, iba't ibang mga USEC. Ang pinaka-recent na binanggit, Department of Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Samantala, hindi naman nangangamba ang Department of Public Works and Highways sa rekomendasyon katuwang po ang Independent Commission for Infrastructure ICI. Nakasuhan po sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Ito po binigyan din ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Senate Plenary Budget Deliberation sa ginawang pagtatanong ni Senador Francis Chis Escudero. Ayon po kay Dizon, nagdesisyon silang kasuhan sina Romualdez at Co. matapos mapag-aralan ang records ng DPWH, ang SunWest Corporation at ng Highton Corporation. Di po kaila sa publiko ang relasyon ng dating speaker sa Pangulo. May naramdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang isip kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng kasong ito? Wala po, Mr. President. Wala po. In fact, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta, kahit na sino pa po ang pwedeng maisama. Basta tututok lang po kami sa ebidensya at yun po ang aming isusumite. Thank you very much. Yan po mga kaibigan si DPWH Secretary Vince Dizon. Samantala, dinipensahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang hirit na executive session ng 4 na imbitadong kongresista. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, malinaw sa guidelines na may option ang mga resource person na humiling ng executive session basta may factual at legal na batayan. Dagdag ni Hosaka, maari namang i-waive ng resource person ang opsyong ito at ipa-livestream ang kanyang testimonya kaugnay ng flood control scandal. Anya, bago pa man humarap sina Congressman Arjo Atayde at Dean Asisio kahapon, humiling na sila ng closed-door hearing dahil umano sa mga sensitibo at pribadong impormasyon. Sa ambush interview ng media, sinabi ni Atayde na tinanong siya ng ICI kung gusto nito ng executive session. Sinabi naman ni Asisio sa DZRH News na pumayag siyang isapubliko ang kanyang affidavit, ngunit kailangang abisuhan muna ng ICI ang kongresista bago ito ilabas.
Samantala naman, dalawa pang bagong freeze orders sa assets ng mga opisyal ng gobyerno na isinasangkot sa flood control scandal ang nasecure na ng Anti-Money Laundering Council. Ayon po sa AMLAC, saklaw ng kautusan ng 230 bank accounts, 15 insurance policies, 2 helicopter at 1 eroplano. Inagbo ng AMLAC ng halaga na naturang air assets ay nasa 3.9 billion pesos. Sa kabuuan, abot na raw po sa may 3,566 na bank accounts, 178 insurance policies, 247 mga sasakyan, 178 real properties at 16 na e-wallets ang nasa freeze order ng AMLAC dahil naman sa koneksyon sa flood control anomaly. Ang halaga ng mga tinutukoy na assets ay abot daw po sa 11.7 billion pesos. Sa iba pang balita, malinis at wala umanong insertions ang 2026 national budget na ipinasa ng Kamara. Ito ang tiniyak ni Congresswoman Micaela Swansing, chairperson ng House Appropriations Committee, sa gitna ng mga pangamba na hindi pa rin umanuligtas sa mga insertion ng 2026 proposed national budget. Ayon kay Swansing, naging bukas sa publiko ang budget deliberations ng Kamara. Kabilang narito ang mahigit 20 oras na live-streamed hearings ng House Appropriations Panel kung saan dinetalye at tinalakay ang lahat ng institutional amendments. Narito ang bahagi ng pahayag ni Swansing. Sa parte ng Kongreso, wala na po kaming, masasabi ko, and I can vouch for it, wala pong insertions, wala pong mga nakatago na ipinasok. Malinaw po yan, pinakita po namin yan kung paano po dininig at kung paano po process yung mga institutional amendments na atin pong in-incorporate. Yes, binibigyan ko rin po ng assurance yung ating mga kababayan na hanggang sa BICAM, sisiguraduhin po natin yan. Samantala, wala daw ho nakitang paglabag ang Political Finance and Affairs Department ng COMELEC sa donasyon naman ni Lawrence Lubiano, ang Pangulo po ng Centerways Construction and Development na 30 milyong piso para sa kandidatura ni Senador Chis Escudero noong taong 2022. Sa inilabas pong resolusyon, wala daw ho nakitang ebidensya ang BIFAD na nagpapatunay ng donasyong nasa Statement of Contributions and Expenses ni Escudero ay mula sa Centerways. Ayon po sa departamento, magkaibang legal na personalidad ni Lubiano at ng Centerways at walang basihan para sabihing corporate funds ng kumpanya ang napunta sa kampanya ni Escudero. Babalikan pa natin iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Barangay Chairman sa Digos City pinagbabaril habang naka-Facebook Live. Patay. Ano ba yan? This isn't the first time na may nangyaring pamamaslang sa isang opisyal ng pamahalaan, no, na on live. Online. May mga live broadcaster online. din, naka-live. Yes. Naku, nakakalungkot na balita yan. At 8 pulis na votas kinasuhan sa umunay pag-torture sa murder suspects. Sino ba yung mga murder suspects na yan? At bakit tinorture? Di umano ng mga pulis na ito. At matinding traffic. Asahan nyo na po sa Sabado sa NLEX dahil sa concert ng P-pop group na BINI sa Philippine Arena. Parang nung nakaraan Last week, yung Blink. K-pop. Blink. Blackpink. In your ear. Blink. Blink yung mga Blink. fanays. Blink. Yeah, Blink. You blink your eyes. Mamaya, naku, antabayaran po natin kung sino ang mapalad na makatatanggap ng 500 piso mula sa ating Kring Kring Panalo Promo. Ilan po muna ang paalala mula sa ating mga advertisers. Ang oras, 31 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang time check na Break Time. Dahil 29 na araw na lamang ay Pasko na, kaya naman hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Yan. Para nga naman mabigyan na natin ng advance aginaldo. Namimigay na si Ninong DCRH. Ng advance aginaldo para makasure namin pang Noche Buena, Medianoche ang ating masugid na tagapakinig na si Kuya Ramel Maluto ng Gimaras. Uy, ang sarap sa Gimaras. Mangga. Talaga.
Diba? Tama, Gimaras Oo, mango. Gimaras, oo. Super Oo. sweet. Oo, tapos Ngayon. meron din sila mga mango tarts. Tama ba, Kuya Ramel Maluto? Yes, ma'am. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Kayo po ba ay nagluluto ng Opo. mango tarts? Hindi po, ma'am. Bumibili lang po. Ay, Bumibili bumibili lang. lang. Oo, pero napakaganda ng lugar ng Gimaras. Di ba masasarap ng mangga dyan sa Gimaras? Pang-export. Yes. Tama ba? Naku, parang gusto na nang makisagot ng kanilang aso. Oh, Kuya Ramel, sasagot na ba ang aso natin? Paano, ma'am? Yes, sir. Sasagot na ba? Ready na bang sumagot ng ating aso? O, sakot ba po yan? Mamaya, medyo maingay, sir. Oo, okay lang, Kuya Ayos lang, Ramel. ayos lang. Magandang background yan. Oo, gusto nating malaman kung ano nga bang himpilan ng radyo ang kauna-unahan sa Pilipinas na kauna-unahan din sa puso ng ating mga kababayan mula Maynila, Metro Hanggang Manila, Guimaras. hanggang Gimaras, Yun. buong Pilipinas. Kuya Ramel, anong himpilan ng radyo ang tinutukoy? DCRH po, ma'am. Yun. Ang bait ni Kuya, no? Ganyan talaga yung mga tono ng mga Gimaras. Parang Taga-Gimaras. Ilonggo? Ilonggo. Magka-Ilonggo kahit hindi ko malaman kung galit na. Kasi ganyan kahit din. galit na, malambing pa rin. Malambing ang mga boses. Kaya congratulations. Merry Christmas, Sige, Kuya ma'am. Ramel Maraming Maluto salamat po. Merry Christmas, mula sir. sa Gimaras. Tatanggap po kayo ng malutong na tigi 100. 5 piraso. 5 piraso. 500 piso Thank you mula po. sa Maraming salamat DZRH. po sa inyo. God bless po sa inyo, God ma'am. bless din po sa inyo, Thank you. Sir Ramel. Uy, intayin niyo po yung Alin? pag instructions kung paano may kiklaim. Oo, Wina nandiyan si Pearl. Wina. Wina Pearl, ikaw ang magbibigay huwag mo ipitin. Eksperto dyan si Ninang Wina. Huwag mong gawin 450 Walang insertions, walang bawas. Wala, saktong-sakto Pwede mong dagdagan, yun. pero huwag mong kaltasan. At narito na tayo para nga naman ipagpatuloy ang pagbibigay ng detalye ng ating mga nagbabagang balita. RH Break Time. Mahalaga na dapat ang mga balita o mensahe ay nakabatay lamang sa katotohanan. Ito ang binigyan diin ni Senator Loren Legarda na siyang naging sponsor ng budget ng Presidential Communications Office na pinamumunuan ni Secretary Dave Gomez. Ayon kay Legarda, ang mga disinformation, misinformation at hindi totoong balita ay nagdudulot ng kalituhan sa ating mga kababayan. Aminado siya na matinding banta at maaaring maka-impluwensya sa paniniwala ng publiko ang fake news at disinformation. Hinimok ni Legarda ang mga journalist sa gobyerno man o pribado na pairalin lagi ang katotohanan mula sa mga verified sources at hindi nagpapagamit sa kung kanino lamang, lalo na sa larangan ng politika. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Legarda. If you're a journalist worth your salt, you should know your sources. You should stand on the truth. You should verify it not once, not twice. Wala pang Wikipedia at Google ng panahon ko eh. Aalamin ko, and I will stand on the news that I deliver, that I produce, and that I write. And that's how the virtues of our newsmen should be. Whether you're still in print or on TV, mainstream or on digital. That's how the culture should be. But then if there is a dedicated fact checker, well and good. For facts, so that it's not used for propaganda, for political propaganda, as you say. Tama. Siyempre, Tama. bilang dating mamahayag, alam Oo. ni Senator Ay, Loren oo. Legarda kung ano ba dapat at Oo. paano ginagawa ang fact-checking. Hindi tayo bara-bara sa pagsusulat. Mga nakasabayan natin sa field naman. Yan, si Secretary Dave Gomez, nakasabayan natin yan sa Malacanang, saka sa Tama. Congress. Hindi tayo dapat maging bara-bara sa pagsusulat at pagkukomento sa mga bagay na Fact-checking hindi dapat. natin alam ang buong detalye. Huwag kayong maniniwala sa mga Fake news. Sa mga Sabi-sabi, 'di ba? Hindi Kung dahil sino-sino lang napakadami mga ng nagsabi. followers, totoo na 'yung sinasabi ha, 'di ba? Saka iba, sabi nila, mas okay pa raw yung mga nagbablog. Hindi ho lahat ng mga vlogger, Legitimate ang sinasabi at legitimate ang source. Yes. Sometimes they are the ones just creating noise. Yes. Sakto. Samantala, atin ang alamin ang update mula sa Senado. Double appropriation daw po sa budget ng DPWH. Abay sinadya daw ho para makapanglito at pagkakitaan. Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond.
Ray Mistea, malaki ang posibilidad na sinadya ang mga doble-dobleng appropriation sa mga project ng DPWH upang magdulot ng kalituan at para lamang pagkakitaan. Ito ang paniniwala ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa budget deliberations sa 2026 budget ng DPWH. Ang modus ay ilagay ang iisang proyekto sa magkaiwalay na programa ng DPWH para dalawa ang pondo. Ito ay ang Sustainable Infra Projects Alleviating Gaps o SIPAG at Basic Infrastructure Programs o BIP. Pareho ang dalawang programa para sa paggawa ng access roads at tulay mula sa National Road papunta sa mga strategic public buildings at pasilidad. Ibinigay na halimbawa ang ilan sa mga proyekto ito na nasa 2025 budget. Road construction sa Barangay Gisikan Phase 2 sa Labo, Camarines Norte. 30 million sa ilalim ng SIPAG, 100 million sa ilalim ng BIP. Road construction sa Barangay San Jose, Barangay Bandidon, Solsol, Sugon na may 39.4 million sa SIPAG at 150 million sa ilalim ng BIP. Road rehabilitation sa Barangay Naspito, Barangay Abukay, Pilar, Sorsogon na may 100 million sa SIPAG at 50 million sa ilalim ng BIP. Paliwanag ni Senator Sherwin Gatchalian na siyang sponsor ng budget ng DPWH na kapag duplicate ang proyekto ay nabibigyan ng discretion ng district engineer kung saan niya gustong ipagawa ang proyekto. Nangako ito na para sa 2026 national budget ay mawawala ang mga double appropriations. Narito ang bahagi ng interpellation ni Senator Ping Lacson. No, so dahil nga parehong-pareho yung title ng project at wala naman technical description. So yun po yung nagiging problema dahil may discretion ngayon yung district engineer on how to implement and where to implement the project. In effect, double appropriations. Yes, totoo yun. Not necessarily pareho yung amount, yung funding, pero doble pa rin ang appropriation. Correct. Tama So ho yun. how did they deal with that? No? Actually, Ang bahagi ng interpellation ni Senator Ping Lacson kay Senator Sherwin Gatchalian. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Lakay Raymond. Samantala pagsusulong kay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker mariing itinanggi. Idetalye mo balitang yan, RH12 Milky Ganan, Manang Milky. Kaya Trey, walang katotohanan na itinutulak umano si dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo para palitan sa pwesto si House Speaker Faustino D. III. Lumutang ang senaryo ng papapalit kay D nang magpulong nitong weekend ang ilang mga alkalde, konsehal at iba pang mga local officials na DDS o diehard Duterte supporters para umano kumbinsihin ang mga congressmen na palitan ni Arroyo si D bilang speaker. Ayon kay Representative Albi Benitez ng Bacolod, personal niyang nakausap ang dating Pangulo at tiniyak nito na suportado niya ang liderato ni D. Sabi ni Benitez, tiwala rin ng mga miyembro ng Kamara kay D at ang anuman tangkang palitan siya sa pwesto ay hindi mangyayari. Kinumpirma ni Benitez na buo ang suporta ng Visayan Bloc kay D sa Kamara. Nakipagpulong na rin anya ang kanilang grupo kay D para ihanay ang mga programa at isulong ang mga commitment sa epektibo at transparent na pamamahala. Nauna nang naghayag ng suporta kay D ang mga kongresista na kabilang sa Northern Luzon Alliance sa panguna naman ni House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos. Ako si Milky Ganan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala naman, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, maging ang Philippine Coast Guard abay nagsagawa daw po ng interagency exercise kontra crisis situation. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Way, nagsagawa ng interagency exercise ang militar, kapulisan, maging Coast Guard upang pagandaan ng iba't ibang klase ng crisis situation sa bansa. Ito ay ang pagsasanay sa lakas na tinawag na landmark effort upang basahin ang inaasahang isahan na lamang na security operations sa seremonyang isinagawa sa Camp Aguinaldo. Nagyang DNA of Chief of Staff General Romeo Garro Jr. ang kahalagahan ng interoperability ng tatlong hanay sa gitna ng mga nagbabago manong hamong pansiguridad. Pero sa ulay na panayam kay Major General Lewin Banaag, Deputy Chief for Educational Training ng AFP,
Lino niya hindi nakasentro itong kasalukuyang training sa mga sunod-sunod kilos protesta kontra katiwalian. Pakinggan natin ang opisyal. It involves long planning, long concept development. So it was formulated way ahead. Wala pa yung mga developments na yun. Wala pa yung security, yung mga mass demonstrations na yan na we are ready. Wala yung sa considerations namin before. Nagsimula ang petisyon na isang lakas itong Nobyembre 24 at tumagal ang 3 araw hanggang kanina sa closing ceremony. Tumutok ito sa tabletop exercises kung saan dinanday ang mga sistema ng AFP, PNP at PCJ sakaling tumama ang krisis. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, foreign travel restrictions order hiniling na ng Ombudsman sa Bureau of Immigration laban sa 77 mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Idetalye mong balita, RH5. Val Gonzalez. Val. Mr. Ngayong hapon ay nagpadala na ng formal letter si Ombudsman Boying Rimulya sa Bureau of Immigration para bilang makalabas ng bansa. Ang 77 katao ay sinasaralim sa fact-finding tungkol sa flood control project anomaly. Ito ang inihayag ni Ombudsman Rimulya. Kasabay ng paghahain ng ICI at DPWH ng rekomendasyon sa anti-graft body para sampahan ng patong-patong na kasong 8 mga contractors o ang mga congressman na nagmamay-ari ng mga construction companies na nakakuha ng bilyones na kontrata sa DPWH. Sabi ni Rimulya, ang FTRO ay bukod pa sa Precautionary Hold Departure Order o HDO na kanilang hiniling laban sa mga nasampahan na ng kaso sa Sandigan Bayan. Narito pakinggan natin si Ombudsman Boying Rimulya. So today, this afternoon, I just signed a letter to the Bureau of Immigration, a request for assistance to hold in the country a list of right now 77 people under fact-finding. Bukod yan, sa aming final sa Sandigan Bayan, for those who are under preliminary investigation, precautionary hold departure order yon, Sandigan Bayan. Pero ito, this is a function of being in government, is a foreign travel restriction order. Basta under investigation ka, you're part of government, you should not be traveling and leaving this jurisdiction. Yun po. Sabi ni Ombudsman Rimulya, kinabibilangan ang 77 ng mga senador, kongresista, mga kontraktor at maging mga pribadong individual. Ang request na ito ay sa klaw ng power ng anti-graft body. Giit ni Rimulya, ginawa ang hakbang na ito para umusad ang bansa sa pagpapanagot sa mga taong sangkot sa anomalya at hindi na lamang laging nagsisitakas ang mga ito palabas ng Pilipinas. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Ano bang paborito mong kinakain sa umaga, Mr. Kain. Tinapay. Tinapay, pandesal. Yung malutong na malutong. Hindi. Gusto malambot. Gusto malambot. Gusto malambot. Oo. Tsaka mainit. Saka mainit. Anong palaman? Yes. Butter. Butter. O kaya peanut butter. Talaga. Butter na butter. Butter na butter. Pero ito, kakaiba ang palaman. Ano? Droga. Naku, bakit naman kayo nagpapalamay? Nakakahay agad. Nakakaloka. Isa raw Lady Bucor officer ay naulihan ng pandesal. Nako, naman. Na may palaman na droga. Bucor ka pa naman. Bakit sa'yo yan nahuli? Dapat to sinisibak ka, de preventive suspension ha? Diyos me, yun naman Ating alamin sa report ni RH27, Noche Kakas. Noche. Lakay Ray at Miss Thea, iniutos ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. ang preventive suspension sa isang corrections technical officer matapos mahulihan ng illegal na droga. Inilala ni DG Catapang Jr. ang opisyal na si Corrections Technical Officer Juan Wong. Si Wong ay nahulihan ng 2 plastic sachet na mininalang shabu na nakahalo sa loob ng isang pouch ng pandesal. Ayon pa kay Katapang Jr., si Corrections Officer 1 Benito Pancho ang nakahuli kay Wong
habang nasa regular inspection sa New Bilibid Prison Gate 1 sa loob ng maximum security compound. Sa isang follow-up operation, 33 pang plastic sachet ng umano'y shabu ang nasamsam naman mula sa isang PDL na si Raynel Dizon sa Dorm 5A na madalas umanong dinadalaw si Wong sa ospital. Iniutos rin ni Katapang Jr. ang agarang pagsasampa naman ng formal na kaso laban kay Wong habang si CO1 Benito Pancho ay bibigyan naman nito ng spot promotion sa darating na Lunes sa flag raising ceremony. Dagdag pa ni Katapang, hindi lang pinabantayan ang mga PDL kundi kailangan din umanong maging mapagbantay laban naman sa sariling mga kasama. Pangilan-ngilan na lang umano ang mga matitigas ang ulo at ayaw magbago, ngunit bilang na rin ang kanilang mga araw. Sabi pa ni Katapang, ang incident ay isa umanong halimbawa ng pagpapakita sa mga tauhan na gumawa ng mabuti at magkakaroon ng gantimpala. Panawagan ni Katapang sa lahat ng opisyal ng corrections na namamahala sa entry point ng Bucor na maging mas alerto at mapagmatyag sa mahigpit na pagpapatupad ng mga protokol. RH27, magsigakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, makukulong sa New Quezon City Jail sa Payatas ang dating DPWH Region 4B Planning and Design Division Chief na si Montrexis Tamayo matapos maaresto dahil sa pagkakasangkot sa maanumalyang flood control sa Oriental Mindoro. Pasado alas 11 ngayong umaga nang maglabas ng commitment order ang Sandigan Bayan 6 Division para sa dating opisyal na pangsyam sa mga nahuhuli ng mga otoridad. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group, na aresto si Tamayo sa NAIA Terminal 3 kahapon at na-turn over sa Sandigan Bayan kaninang umaga. Batay sa mga ulat sa bansang Jordan, umano ito huling na-monitor na nagtatago. Matatanda ang siyam na mula sa 16 na akusado ang nasa kamay ng mga otoridad, kung saan si Tamayo ang pang-8 makukulong dahil nakapagpiyansa sa Sandigan Bayan si Juliet Calvo. Samantala naman, higit po sa 300,000 katao ang dadagsa sa EDSA People Power Monument sa Quezon City sa rally sa araw ho ng Linggo. Sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na wala pa rin daw home permit para naman sa grupong magtitipon sa Luneta, kaya wala pa silang crowd estimate. Gayunpaman, nakanda ang mga pulis sa anumang posibilidad tulad naman ng pagmarcha ng mga rallyista mula Luneta patungong Mendiola. May mga karagdagang hakbang na ring isinasagawa ang PNP para sa seguridad ng iba't ibang grupong magrarally kontra korupsyon sa Linggo para maiwasan daw po ang anumang insidente o yung pong nangyaring insidente nitoong September 21. Kung kaya po hindi lamang CBM contingents ngayon ang ating i-deploy sa ating mga areas na may magkakaroon ng rally. Yun nga po, meron tayong installation ng CCTV, deployment ng mga drones, at syempre yung ocular inspection at walkthroughs natin ay patuloy nating ginagawa para yung mga areas is agad po nating masisecure. At syempre po yung ating mga barikada na inilagay, yung ating mga container vans ay mas pinatibay natin para hindi agad-agad masira kung sakaling man po na magkakaroon po mga ganung klase ulit na mga insidente. Samantala, nasa hot seat ngayon ang 8 pulis na votas na inireklamo ng pananakit sa ilang suspect sa kasong murder. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, tagapagsalita ng Philippine National Police, kinasuhan ang 8 pulis sa Internal Affairs Service nitong Nobyembre 20. Kwento ni Tuanyo, sa Camp Crame, 2 ang complaint sa 8 akusadong pawang mga non-commissioned officers, 4 ang staff sergeant, 1 master sergeant, 1 corporal at 2 patrolman. Lumalabas sa inisyal na report na pilit umanong pinaamin ng mga nagrereklamo hinggil sa shooting incident na nangyari noong Nobyembre 3. Nagtamo pa umano ng sugat sa katawan ng mga biktima dahil sa inabot na pambubugbog. Narito ang bahagi ng pahayag ni Tuanyo. Kaya ngayon po ay kausap nila yung abogado ng mga complainant at yung 8 polis na nabanggit ngayon sa police stations na binibigyan po sila kaugnay ng mga pinal na kaso sa kanila. At ito po ay within the day action po ng Chief of Police kung ano po action taken na gagawin po nila.
nila. Di mo sabi nila, sasagutin nila yung mga complaint kasi Harap ang mga pulis sa reklamong grave misconduct, serious irregularity in the performance of duty, conduct unbecoming of a police officer at paglabag sa Anti-Torture Act. Samantala naman, isang kapitan ng barangay ang binaril at napatay habang naka-live sa kanyang Facebook sa Maydigo City, Davao del Sur. Ang biktima po ay si Oscar Dodong Bukol Jr. ng Barangay 3 de Mayo sa naturang lungsod dito po sa Digos City. Ayon po sa report, nangyari daw po ang krimen sa garahe habang ang barangay chairman ay naka-Facebook Live. Ang eksena ng pamaril ay nahagip po sa naturang live stream. Napagalaman na may persons of interest na po ang mga otoridad sa naturang krimen, kabilang po ang mga individual na nabanggit ng biktima sa kanyang naunang social media post. Asahan po ang matinding traffic sa North Luzon Expressway o NLEX sa Sabado, Nobyembre 29 dahil sa gaganaping concert ng P-pop group na Bini sa Philippine Arena. Salamin. Ayun ba yun sa kanila? Pinaalalahanan ng NLEX Corporation ang mga motorista na mag-load ng kanilang RFID accounts at planuhing mabuti ang pagbiyahe sa nabanggit na araw. Inabisuhan naman ang concert attendees na dumaan sa NLEX Ciudad de Victoria exit habang ang mga motoristang pupunta sa Bukawi o Santa Maria ay maaring dumaan sa mga alternatibong ruta sa Marilao, Bukawi o Tambubong exit. Magde-deploy rin ng NLEX ng traffic personnel para umalalay sa kung sakaling kakailanganin. Salamin. Ang buhay ay hindi isang karera. Lumingon ka sa salamin. Ano ba? Baka mabasag ang salamin. Sa ating pong Break Time Global News, mga kaibigan, ito po abay, sandali lang. Ano ba yung global natin? 65 taong gulang na ginang sa Thailand na nakatakdang i-cremate. Ha? Buhay pa? Buhay pa i-cremate? Hello? Ano ba naman I-detalye yan? mong balita, James Galange. Sa iba pang balita, nagulat naman ng marami nang biglang malamang buhay pa ang dapat sana i-cremate na 65-year-old na ginang sa isang Buddhist temple sa Bangkok, Thailand. Ayon kay Pairat Sudtop, General Manager ng naturang templo, una itong nakarinig ng mga pagkatok mula sa kabaong at ang buksan nito ay dito na nakitang unti-unti nang binubuksan ng ginang ang kanyang mga mata. Wala namang ipinakitang death certificate ang kapatid ng ginang na nauna nagsabing ito'y patay na, ngunit sa pagsusuri ng mga doktor ay nakakaramdam lamang daw ito ng hypoglycemia o pagbaba ng kanyang blood sugar. Samantala, isa sa mga karaniwang tradisyon ng Buddhism ay ang hindi pag-eembalsamo sa mga bangkay. Ngunit nakadepende pa rin ito sa kagustuhan ng pamilya o kaanak ng yumao. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Diyos ko Lord, buti hindi natuluyan si nanay. Hindi rin dapat in-embalsam mo kaagad. Hindi na-embalsam mo agad-agad. Dapat pero naman yan talaga kasi may oras dyan, pa yun. yan kasi Buddhism Cremation sila. kasi kadalasan. Hindi yung na-embalsam mo. practice. Oo. Buti na lang, narinig nila yung pagkatok. Oo, buti kumakatok. Alam mo, nag-hypoglycemia ka lang. Gusto mo lang naman kumain ng matamis ng kaunti para gumalaw-galaw yung mga dugo-dugo mo. Sa ating sports, mga kaibigan, Pilipinas maagang umexit sa FIFA Futsal World Cup matapos daw humabigo kontra Morocco. Report mula kay Miss Millie Borja. Millie. Nagmarka ng kasaysayan ng Philippine Women's Football Team na Filipina 5 matapos makuha ang kauna-unahan nitong goal sa FIFA Futsal World Cup. Ginawa itong posible ni Inday Tolentine at Catherine Greversen, pero hindi pa rin sapat ang naging magandang performance ng Team Philippines dahil bigo itong talunin ng kupunan ng Morocco with heartbreaking 2-3 final score sa laban na ginanap sa PhilSports Arena, Pasig City. Magandang naging simula ng Filipina 5 nang makuha ang 2-0 na siyang nagpasigla sa home crowd. Ngunit bago mag-halftime, nakapuntos ang bisitang kupunan sa pamamagitan ni Nadia Lafta, Siham Tadlawi at Jasmine Demrawi na nagpasok ng 3 sunod-sunod na goals sa loob ng 7 minuto upang masiguro ang tagumpay. Dahil sa pagkatalo, may -7 goal difference na ngayon ng Nationals at susubukang makapagtala ng panalo sa kanilang huling laban kontra sa world number 6 na Argentina sa Huwebes, November 27 sa parehong venue sa Pasig. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa ating break time showbiz, Kim Chiu may hirit matapos mag-viral ang pagbeso sa kanya ni Gerald Anderson sa Star Magical Christmas. Itatali mo ang balita, Angelica Cosme.
Viral sa social media ang pagbeso ng aktor na si Gerald Anderson sa dating ka-love team at ex-girlfriend na si Kim Chiu sa nagdaang Star Magical Christmas Party. Tila nabuhay ang ilang Kim Emerald habang may ilan namang nanghinayang at natakpan daw ng aktor na si Sam Milby ang moment ng dalawa. Kabilang kasi sila sa ginawaran ng Loyalty Awards. Kasunod naman ang eksenang pinag-usapan ng netizens, say ni Chinita Princess, nakakaloka yung feed ko. Kung makapag-relapse, akala mo talaga di tayo niloko 15 years ago. Sabay hirit pang, char, not char. Mga gunita na last September nang mapaulat ang paghihiwalay ng aktor na si Gerald Anderson at Julia Barreto. Habang year 2023 naman ang magwakas ang relasyon ni na Kim Chiu at Sian Lim matapos ang 12 taon. Si Paolo Avellino ang ka-love team ng aktres ngayon. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang kabuuan ng ating palatuntunan. Uy, magandang hapon muna kay Idol T-Bone. Uy, nakikinig sa atin. Magandang hapon sa iyo, Idol. Kawan. Ingat ka. Oo, ba't kasama nakikinig Drive safe. Kami lang to. Kita-kits tayo soon. Nakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpuz. At Ray Siban para pa rin po sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Congratulations nga Uy, pala. congrats! Sa nanalo na naman. Kina Yuel. Oo. At kay Kyle. Yes. Sa kanilang Boom Balita. Boom Balita. Boom, 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 balita. Diba? Tuwing Sabado ho yan. Oo, nanalo sila for Best Radio News Program sa 13th PMAP Makatao Yan. Awards. Congratulations. One of the Salamat, many PMAP. awards Thank that you we so have been much. receiving lately. Congratulations. Next na si Miss Thea. Susunod na po ang balansya ng pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Ang oras, alas 5:07. This time. Araw-araw